Alright, good morning guys. Ito na ang aking bagong bombilya. Onyx pala. 5 watts, 12 volts bulb. So, gusto ko to kasi meron siyang ganito. Pwede mo siyang i-screw dito. Hindi siya yung nakalambitin lang sa, yung naka-hook ba. So, mas maganda siyang tingnan kasi ipapatong natin siya dito. Yan, screw dito, patong dito. Lagay ng connection dito, and tag. So, mas magandang tingnan. And 12 volts siya. Ito yung dati namin bumbilya na inalis ko na. Ito ay 220 11 watts. So ito is dadaan pa ng inverter para magamit or sa electric provider. So kailangan makaless ng bill, alam niyo naman syempre. So gagamit ako ng 12 volts. Ayan yung ganito yung connection niya. Para ganyan lang siya. Medyo parehas ng itsura, pero 12 volts hindi halata. And sa power niya is ay 5 watts. Sa kusina lang naman to, and maliit lang yung space, so okay naman na. And let me show you kung paano ko sineset up yung mga ganito. So ito yung mga kailangan nyo. Socket, bulb, junction box, takip ng junction box, and flexible hose. Una is eto sa junction box. Tanggal lang kayo ng takip. Tundutin nyo lang ng daliri. Doesn't matter kung anong daliri gamit nyo. Then, adapter. Then, suksok nyo yung hose. Yan. So, yan yung unang basic na pwede nyong gawin. Then, next is, kuha kayo ng screw. Kailangan nyo ng mga screw. Pwede rin mga ganito, 1 inch. Kasi ito ay i-screw mo siya sa takip. Pero bago mo i-screw, kuha ka muna ng drill. So, itong drill ko is di ko malaman kung anong brand. Kasi, ang in-order ko is yung DeWalt na brand. Pero yan talagang dumating. So, wala akong no choice. Kuha ko ng pambutas. Wait lang. Okay, so ito na yung aking pambutas. So, gagamit ka ng pambutas. Depende sa laki ng kable na padadaanin mo. So, padadaanin ko lang naman is yung itong cabling to. 1.5 mm. Pwede na yun. So, setup natin. Okay. Next is, butasan mo lang to. Depende kung saan mo gustong padaanin yung kable. So, kailangan mo ng line 1 and line 2. So, dalawang butas siya. Okay. Ayun na. Meron na tayong dalawang butas. Linisin lang natin yung pagkakabutas niya para madali siyang suksukan ng wire. Yon. Next is eto. Ganyan siya. Pero hindi muna natin susuksok kasi i-screwhan pa natin to. Pero bago mo i-screw to dito, lagay mo muna yung mga cable dito. Gaya nito. So, yung haba nito is depende kung hanggang saan mo siya gustong papuntahin. Pero ang ginagawa naman ng iba is maglalagay lang na ng ganito kaikli. Ilinya na nila yan. Tsaka suksok. Then, tsaka nila padadaanin dito yung extension na cable. Pero kung ayaw nyo nang may connection na ganun, di isang mahaba, suksok nyo agad, papunta na dun sa kung saan nyo ililinya. And yun yung gagawin ko. Susukatin ko lang muna kung hanggang saan ang aabutin. Tsaka tayo maglilinya dito. Okay, so sinukat ko hanggang ganito kahaba ang kailangan ko. Yan. Daling-dali. Okay na sa akin yung ganito kaliit na cut kasi sa lahat ng mga connection ko sa mga DC sa
bahay, meron akong mga ganito. So, hindi ako nahihirapan mag-connect na kahit ganyan lang siya kay-click kasi isusundot ko lang siya ng ganyan. And voila! Yun na. So, DC lang naman siya. Mababang current lang naman yung dumadaan. So, gumagamit na ako ng ganun para hindi na ako mag-electrical tape. Okay? So, ito is sundot natin dito. Ayan. So, one cable down. And isusok-sok ko naman siya ngayon dito sa takip. You know? Ganyan. So, one cable down, kabilang cable naman. So, yung kalawang cable ko is maiiba siya ng haba kasi syempre may switch. So, yung isang wire is papunta dito sa switch. So, hindi siya magkasing haba. Lilinyahan ko lang uli and ipalin yan. Sukatin ko pala uli kung hanggang saan yung switch na paglalagyan. Then, balik ako. Okay, so napagtanto ko, kailangan ko ng magkasing habang kable papunta dun sa switch kasi back and forth nga pala. And another maikli para dun sa mula sa connection ng ganito papunta dun sa mismong bulb. So, konti lang ang kailangan. Okay, linya natin. Okay, so ito na, kompleto ng ating mga kable. And ang gagawin ko na lang ngayon is ilinya siya. Iko-connect ko siya dito sa ating bagong biling splitter. So gustong gusto ko gumamit ito kasi madali lang siyang gamitin and mura lang to. 20. May tester pa sa gitna. Kung meron kayong multi-tester, pwede nyo yung testingin doon. So very convenient siya para sa akin. Other option nyo is pwede kayong gumamit ng mga tape, electrical tape. Pwede nyo buhulin, gumamit kayo ng electrical tape. Or yung isa pa yung heat sink tube, parang ganito. Ito, heat sink tube. Lalighteran nyo lang, hihigpit na siya. Pero gusto kong gumamit ng ganito kasi alam mo na, pag magre-rewiring ka, at least hindi siya ganun ka hassle tanggalin. Madali lang kasi pag may ganito. Yun lang. So doon tayo sa pagkakabitan ko nito. Uy, ito yung kisame namin. Kalahati lang yung may foil. Ito yung nakalawit na junction box. Dito, ito kasing isang DC bulb. Naka-hook lang siya ng ganyan. So, pangit tingnan. So, dito ko siya ididikit. Palitan ko itong takip na to. And ito yung connection sa loob. Kita nyo, hindi siya naka gamit splitter. So, dito ko ilalagay yung splitter. Para maayos tingnan, madaling i-maintenance kapag ano. Tsaka pag i-rewiring, andyan lang siya. Hugot saksak lang doon sa splitter. So doon ko siya kakabit. Oh yeah. Okay, so syempre pinakauna sa lahat, first step is kalasin kung ano mga dapat kalasin para ano mo niya, magkaroon kayo ng access sa mga linya-linya. Yung kulay pula dyan, tsaka black, hindi na siya gagamitin kasi papalitan ko ng anong bulb, papalitan ko ng connection, and mag-umpisa ako dun sa kulay green. Yun, yung nakalawit na yun. And may palatandaan naman yan kung alin yung positive tsaka negative. So nakita nyo meron yung electrical tape yung isa, yun yung isang palatandaan ko ng positive. Then yung walang electrical tape, walang negative, yun yung negative. So nag-make sure ako na naglalagay ako ng palatandaan lagi para yun na, para hindi malito. Kasi kung parehas positive yung lalagay mo, hindi siya gagana. Kung parehas negative, hindi siya gagana. So lagi ako naglalagay ng palatandaan. And dito nakakonect na yung bombilya. And yung maliit is yun yung negative. So yun yung susok-sok ko doon. So bawat step, mini-make sure ko na gumagana pa rin siya. So makikita nyo, sundot ako ng sundot doon. Sinusubukan kong pailawin siya ng pailawin maya. Kasi may mga time na nagto-troubleshoot, may bigla nang hindi gagana sa dulo. So bawat step, sinusubukan ko siya ulit paganahin or pailawin para alam niya, yan mo, sundot ulit. So mamaya gagana siya. Okay. So naikabit ko na dito, isisil ko na siya ng onte and puproceed na ako sa next na step.
So dito naglagay ako ng panibagong kable, dyan yung isa pang positive. And isang challenging dito is kung paano magsoksok ng wire sa mga flexible hose, kasi yung flexible hose meron siyang parang yun, slice na ganon, tapos yung kabling ipapasok nyo is malambot lang, hindi niya maitulak, tapos yung alambre pa o yung wire na copper nakalawit, so pinipigilan niya yung pagsundot. Kung may technique kayo doon guys, baka pwede nyo i-share sa comment, matry man lang. And ito yung git ng junction box. So dito is naglagay ako ng another splitter, or yung 2 in 3 out, 2 in 6 out pala, 1 in 3 out sa isang positive. So naglagay ako dyan para abang ba, parang abang, para kung sakaling may magdadagdag ako ng another connection papunta sa kabilang dulo, at least meron na ako dyang splitter. Madali na lang mag-connect, hindi na ako mag-splice, hindi na ako magka-cut, hindi na ako magduduktong. Andiyan na silang lahat. Then dito maglalagay na ako ng switch. So syempre tinanggal ko muna mga dapat tanggalin. And yung junction box, kinabit ko na. Nakalawit na rin yung kable. And dito ako bahagyang nagkamali kasi nung kinat ko yung isang wire, mali ako ng haba, di ko natansya. So medyo nakalausli lang siya ng ganyan na sobrang liit. Kita nyo yung isa, ang liit lang. Yung isa sakto lang yung haba, madaling i-connect. So di ko siya natansya, medyo nag-struggle ako dyan. Kung makikita nyo, dyan yung puti. Yung puti na wire, yan yung papunta sa mga disinfectant, UV sanitizer, kinemico. Kakabit ko siya dun sa ano ba yan, sa fast charging module, doon ko siya kakabit. And sinubok kong isaksak doon yung ulo ng USB doon sa adapter, pero masyadong masikip ba, parang di pa siya natuhog ng malakas, kaya ginawa ko na lang is kinalas ko na lang yung adapter, mas maluwag siyang sundutin. And ayan, nagkasya na silang lahat dun sa loob. Kailangan na lang siyang i-sealed and ipapatong natin yung switch. Ayun lang. So guys, kung may suggestion kayo kung paano mag-wiring, comment nyo na lang. Kung may reaction kayo, tanong, huwag mahiya mag-comment. Salamat! Okay guys, so ito na, naikabit ko ng switch. Yun, kita nyo, namamatay-matay yung ilaw. Connected din siya dito. Okay, so ito na siya, nakalinya na. So yung HVD niya ay yung module nito, nakatago. And pag umakyat ka sa taas, pag binaybay nyo siya, ayun, may isang connector doon. Naglagay ako ng junction box doon kasi just in case na magdadagdag ako ng ilaw papunta dun sa kung saang man, left and right. And kung babaybayin mo siya, ayun yung ilaw, and okay na siya. Very good. So paano ko siya connect? Pakita ko sa inyo yung diagram. Doon tayo sa lamesa ko. Oh yeah. Okay, so ito na, dudrawing ko sa inyo yung diagram kung paano ko nilinya yung mga kable doon. So meron doong tatlong junction box. Ito yung nasa gitna, and ito yung kung saan may nakalagay na switch. So yung unang kable dito is dalawa, 12 volts siya. So meron siyang positive at negative. Then nandito yung unang bulb. Then meron akong 3-way doon kung saan siya nakakabit to parehas. So yung unang negative is nakakonekta dito sa bulb. Then dito naman is yung dapat positive nung sa bulb. So ang lalabas dito is isang positive. Then ito is yung isang positive, nakadiretso rin siya, positive, and isang negative na nakadiretso. So kaya tatlo yung kinunod ko doon sa punta sa pangalawa. Ito na siya, tatlong kable yun, di ba? Then meron uli akong 3-way doon. Yung isang positive, hindi siya dadaan doon sa splitter, diretso siya papunta sa switch. So kung ito yung switch, magpi-flip siya doon, babalik na siya dito sa isa pang positive. Ganyan siya. Tapos meron akong 3-way doon dito, di ba may 3-way ako. Yung isang positive neto tsaka to negative, siya naman yung papunta dito sa dulong junction box. Dito nakakonect yung 6 volts na module,
fast charging module. So ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. Meron ako dito 3-way na nakaabang papunta kung sakaling magduduktong pa ako dito ng another bulb papunta sa hagdanan, parang ganon. So ganyan ko siya nilayout. So eto, control niya dito. Then meron akong splitter dito. Meron din ako ditong 6 volts module. Dito na-connect yung dalawang UV na sanitizer ko ng mga kutsara at tinidor. Pakita pala sa inyo to. Share ko lang din. Wait lang, punta tayo doon. Oh, ito siya. Solar power din yan, guys. So, di-disinfect niya kahit pa paano and natutuyo yung mga kutsara at tinidor. 6 volts lang din siya, guys. Pwede sa solar nyo. Ayun lang. Kung may suggestion kayo, reklamo sa aking ginawang linya, comment lang kayo. Yun lang. Salamat, bye.